Hindi na hagik-gik ng mga bata ang maririnig sa loob ng mansyon ng mga de la Merced, kundi ang mga hikbi at pagmumura ng mga yaya na nagmamadaling lumayas. Ito ang kwentong kumakalat sa mga katulong at maging sa mga kapitbahay sa Marangyang Forbes Park sa tirahan ni Ricardo de la Merced, isa sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Sa loob lamang ng isang buwan, 10 yaya na ang dumaan sa malalaking pinto nito at lahat sila ay umalis na parang nakakita ng multo. Ang problema ay hindi ang sahod. Si Ricardo ay nagbabayad ng malaki. Ang problema ay hindi rin ang mga pasilidad. Ang problema ay ang 3 anghel na demonyita na nakatira sa North Wing ng mansyon, sina Lia Zoe at Mia, ang fraternal triplets ng milyonaryo. 10 taong gulang na sila magkakapatid sa dugo, ngunit magkakaiba sa lahat ng bagay. Si Lia ang panganay ay laging nakakunot ang noo, strikta at pilit na ginagawang perpekto, ang lahat na para bang pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Zoe ang pangalawa, ang pinakamalakas mangasar, isang henyo sa teknolohiya na ginagamit ang talino para sa malilikot na kalokohan. Si Mia ang bunso ay isang tahimik na anino na may malalaking matang tila nagtatago ng mga lihim na mas malaki pa sa kanya. Sama-sama ginawa nilang isang larangan ng digmaan ng mansyon. Kaninang umaga lang, ang pang-10 yaya si Catherine, isang babaeng may master's degree sa child psychology, ay tumakbo palabas ng bahay umiiyak, habang ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa. Mula sa bintana, sa itaas, pinanood siya ng magkakapatid. Hawak ni Zoe ang controller ng isang maliit na drone na may bakas pa ng tubig na ibinagsak nito. 1 oras at 14 na minuto, bago yan, sabi ni Zoe na may mapang-asar ng ngiti. Natalo niya yung dating record. Lagot tayo kay Papa, bulong ni Lia habang kinakagat ang kanyang kuko sa pag-aalala. Si Mia ay hindi nagsalita. Iginuhit na lang niya sa kanyang sketchpad ang isang babaeng umiiyak habang may lumilipad na drone sa itaas ng ulo nito. Sa kanyang opisina na nababalot ng amoy ng mamahaling leather at lumang libro, narinig ni Ricardo ang komosyon. Isang tingin lang sa bintana ay sapat na. Humigpit ang pagkuyom ng panga ni Ricardo at isang ugat ang pumintig sa kanyang sentido. Ang perpektong kaayusan ng kanyang umaga ay nasira na naman. Dahan-dahang pumasok si Gregorio, ang matandang mayordomo ng pamilya. Senyorito Ricardo, ang yaya po. Si Miss Catherine, nag-resign na po siya. Hindi lumingon si Ricardo mula sa bintana. Ang pang-10 sa isang buwan, Gregorio. Opo, senyorito. Biglang humarap ang milyonaryo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Anong hinihintay ninyo? Maghanap kayo ng bago. Hindi ako nagbabayad sa inyo para sa mga dahilan. Napalunok si Gregorio. Sa lahat ng respeto, senyorito, halos lahat po ng ahensya sa Maynila ay nasubukan na natin. Sinasabi nilang, imposible raw pong alagaan ang mga bata. Lalong tumigas ang mukha ni Ricardo. Hindi ang mga anak ko ang problema. Ang problema ay ang mga babaeng yan. Mahihina. Walang kakayahan. Umupo siya sa kanyang silyang leather at bumulong mas para sa sarili kaysa sa mayordomo. Kung nandito lang si Elena, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ang pangalan ng kanyang yumaong asawa ay lumutang sa hangin na parang isang multo. 3 taon na mula noong namatay si Elena sa isang malagim na aksidente sa sasakyan, at mula noon, ibinaon na ni Ricardo ang lahat ng alaala sa ilalim ng sandamakmak na trabaho at nakabibinging katahimikan. Samantala, sa labas ng matataas na pader ng mansyon, isang taxi ang huminto. Bumaba mula rito ang isang babaeng simple. Ang pananamit, may daladalang isang maliit at lumang maleta. Ang pangalan niya ay Aya. Hindi siya galing sa isang mamahaling ahensya at wala siyang dalang mga sulat ng rekomendasyon. Tumugon lamang siya sa isang desperadong anunsyo online na hindi na humihingi ng maraming kwalifikasyon.
Habang tinitingnan niya ang dambuhalang gate na bakal na palunok si Aya. Para iyong pinto ng isang palasyo o ng isang kulungan. Pinisil niya ang hawakan ng kanyang maleta. Kailangan niyang makatakas, kailangan niyang magsimula muli, malayo kay Marco at sa mga pasa na iniwan nito, hindi lang sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ito na ang huling barahan niya. Bagong yaya, tanong ng gwardiya na may halong pangungutya habang sinusuri ang suot ni Aya mula ulo hanggang paa. Naku Ineng, baka hindi ka magtagal ng 1 linggo. Tumingin si Aya diretso sa mga mata ng gwardiya, may kalmadong determinasyon na ikinagulat ng lalaki. Hindi po ako naparito para magtagal lang, sagot niya. Naparito po ako para manatili. Ang hindi pa nila alam ay ang babaeng ito na may daladalang bigat sa puso at halos wala ng pag-asa, ang siyang sisira sa pader ng yelo na bumabalot sa pamilya de la Merced. Nang magsara ang gate sa likuran niya, ang malakas na dagundong nito ay tila isang hatol. Hinarap ni Aya ang mansyon, isang dambuhalang gusali na gawa sa bato at salamin na napapaligiran ng mga hardin na napakaperpekto na parang pininturahan. Ang bawat damo ay magkakasing haba. Ang bawat bulaklak ay nakatanim sa tamang-tamang pwesto. Malamig, walang buhay. Sinalubong siya ni Gregorio sa paanan ng malawak na hagdanan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Simpleng bestida, gastadong sapatos, buhok na nakatali lang sa isang pirasong tela. Ikaw si Aya? Tanong nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. Opo, sagot ni Aya pilit ng ngumiti. Hindi nagtatagal ang mga yaya rito. Hiha babala ng matanda. Ang mga bata, makikilala mo rin sila. Itinuro nito ang daan. Sa North Wing ang kanilang mga silid. Doon ka rin mananatili. Habang naglalakad sila sa loob, ramdam ni Aya ang lamig na bumabalot sa marmol na sahig. Ang mga katulong ay mabilis na kumikilos, iniiwasan ang kanyang tingin na para bang isa siyang multo. Ang tanging tunog ay ang mahinang lagapak ng kanilang mga sapatos sa sahig. Nang buksan ni Gregorio ang isang malaking pinto, nagawa sa Nara, bumungad kay Aya ang isang sala na mas malaki pa sa buong bahay niya sa probinsya. At sa gitna niyon, sa isang mahabang sopa, nakaupo ang 3 bata. Magkahanay sila, parang mga hukom na naghihintay sa isang akusado. 3 pares ng matang nakatitig sa kanya. Huminto ang paghinga ni Aya. Nakita niya agad ang pagkakaiba nila. Ang nasa kaliwa, si Lia, ay may seryosong muka at mga matang mapanuri. Ang nasa gitna, si Zoe, ay may nakakalokong ngiti sa labi. Ang mga matay nagniningning sa kalikutan. Ang nasa kanan, si Mia, ay nakatingin sa kawalan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang sketchpad. Mga senyorita, sabi ni Gregorio, ito si Aya, ang bago ninyong yaya. Walang sumagot. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Huminga ng malalim si Aya at humakbang pasulong. Magandang hapon sa inyo. Ako si Aya. Hindi ka rin magtatagal. Biglang sabi ni Zoe, ang boses ay matinis at puno ng panghahamon. Lahat sila umaalis. Tumawa ng mahina si Lia, isang tawang mapagmaliit. Si Mia ay nanatiling walang kibo. Hindi natinag si Aya. Sa halip na sumigaw o magalit, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig para maging kapantay ng kanilang mga mata. Isang kilos na hindi inaasahan ng 3. Tinitigan niya sila hindi bilang mga problema, kundi bilang mga batang nasasaktan. At sa isang boses na mahina, ngunit puno ng bigat, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Hindi ako naparito para paalisin ninyo. Sabi niya, naparito ako dahil tulad ninyo, wala na rin akong ibang mapupuntahan. Ang umaga, sa mansyon ng mga de la Merced ay may sinusunod na ritual. Eksaktong 7:00 ang almusal ay nakahain na. Ang katahimikan ay halos sagrado na binabasag lamang ng mahinang kalansing ng
ng mga kubyertos sa pinggan. Si Ricardo, na nasa dulo ng mahabang mesa, ay parang isang hari sa kanyang trono, malamig malayo at abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Ito ang unang buong araw ni Aya at ramdam niya ang bawat segundo nito. Ang unang pagsubok ay nagsimula sa almusal. "Papa," sabi ni Leah, ang boses ay formal at walang bahid ng pagkabata. Itinuro niya ang baso ni Mia. Hindi niya paubos ang gatas niya. "It's past 7:15 a.m. Sabi sa rules dapat tapos na." Hindi man lang itinaas ni Ricardo ang kanyang tingin mula sa tablet. "Mia, ubusin mo yan." Yumuko si Mia, ang buhok ay tumatakip sa kanyang malungkot na mukha. Hinawakan niya ang baso pero hindi ito ininom. Lumapit si Aya. "Gusto mo lagyan natin ng kaunting chocolate powder para maging mas masarap?" "Bawal yan." Mabilis na sagot ni Leah. "Sugar is restricted before 9 a.m. Yan hindi siya pinansin ni Aya. Ngumiti siya kay Mia. Sa isang iglap tila may kumislap sa mga mata ng bata. "Isang kalokohan," bulong ni Zoe, sabay sinadyang ibagsak ang kanyang tinidor. Gumawa ito ng malakas na ingay sa sahig. "Oops!" Tumingin si Ricardo sa kanya, ang mga mata ay nagbabala. "Zoe, sorry Papa, madulas lang." Ngumisi siya kay Aya, isang hamon sa kanyang mga mata. Hindi ito ang unang beses na nakasaksi si Aya ng ganitong eksena. Ngunit sa ilalim ng kalokohan at pagsunod sa patakaran, may nakikita siyang iba. Hindi ito simpleng pagsuway. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na walang nakakarinig. Pagkatapos ng almusal, nagsimula ang tunay na laban. Ang unang opensiba ay galing kay Zoe. Habang si Aya ay naghahanda para sa kanilang online classes, biglang nawala ang internet connection sa buong North Wing. "Naku, mukhang nasira ang wifi," sabi ni Zoe na may pekeng pag-aalala. "Paano na tayo mag-aaral niyan? Sayang naman." Alam ni Aya na hindi ito aksidente. Pumasok siya sa silid-aralan kung saan nakalagay ang mga gamit panteknolohiya ng mga bata. Sa isang sulok, nakita niya ang laptop ni Zoe, isang high-end gaming laptop na mas mukhang control center ng isang spaceship. Ngumiti si Aya. Dalawang klase ng tao ang kayang mag-disable ng wifi sa isang partikular na lugar lang, isang IT professional o isang matalinong bata na maraming oras para mag-eksperimento. Sa halip na tawagin ang maintenance, umupo si Aya sa harap ng sarili niyang lumang laptop. Pagkalipas ng 10 minuto ng mabilis na pagtipa, bumalik ang signal ng wifi. Pero hindi lang yun ang ginawa niya. "Zoe," tawag ni Aya na may kalmadong boses. "Pakitingnan mo nga ang laptop mo. May mensahe yata para sa'yo." Nagtatakang binuksan ni Zoe ang kanyang laptop. Sa gitna ng kanyang screen na may wallpaper ng isang video game character, may isang simpleng notepad file na nakabukas. Ang nakasulat, "Magaling ang firewall mo, pero mas magaling ang sa akin." Aya, nanlaki ang mga mata ni Zoe. Tumingin siya kay Aya, hindi na may pang-aasar, kundi may halong pagkamangha at inis. Paano? Paano niya nagawa iyon? Sa unang pagkakataon, isang yaya ang sumagot sa kanyang hamon gamit ang sarili niyang lengguwahe. Ang sunod na pagsubok ay mas tahimik pero mas mabigat. Galing ito kay Mia. Maghapon itong hindi nagsalita. Kapag tinatanong, tatango lang ito o iiling. Nagkulong ito sa isang sulok ng hardin kasama ang kanyang sketchpad. Hindi siya pinilit ni Aya na magsalita. Kumuha siya ng isang pirasong papel at lapis, umupo sa damuhan, ilang talampakan ang layo mula kay Mia, at nagsimulang gumuhit. Hindi niya sinubukang tingnan ang gawa ng bata. Gumuhit lang siya ng isang maliit na ibon na lumilipad. Pagkalipas ng halos 1 oras na katahimikan, naramdaman ni Aya ang isang presensya sa kanyang tabi. Dahan-dahang lumapit si Mia at sumilip sa kanyang iginuhit. Hindi pa rin ito nagsalita, pero umupo ito sa tabi niya at ipinagpatuloy ang sariling pagguhit. Isang maliit na koneksyon, isang sinulid na nabuo sa gitna ng katahimikan. Si Leah naman ay may ibang taktika. Siya ang bantay.
Bawat kilos ni Aya ay inoobserbahan niya. Yaya, hindi mo pinunasan ang maliit na natapong tubig sa sahig. Sasabihin nito, Yaya, 5 minutes late ka na sa paghahanda ng merienda. Yaya, sabi sa manual dapat nakataas ang buhok mo sa isang bon. Nakapusod lang yan. Sa bawat puna, ngumingiti lang si Aya. Salamat sa paalala, Lia. Mabuti na lang nandyan ka para siguraduhin na susunod ang lahat. Ang reaksyon na ito ay lalong nagpagulo kay Lia. Sanay siyang mainis o matakot ang mga yaya sa kanya. Pero si Aya ginagawa siyang kakampi. Nawawalan ng kapangyarihan ang kanyang mga salita. Ang hapon na yon, habang ang tatlo ay tila napagod na sa kanilang mga pagsubok, naganap ang pinakamalaking hamon. Sa sala may isang mamahaling florera na gawa sa Italian crystal. Regalo yon ng yumaong si Elena kay Ricardo noong kanilang unang anibersaryo. Nakapatong ito sa isang maliit na mesang gawa sa mahogany. Simbolo ito ng perpektong kaayusan na gustong-gusto ni Ricardo. Dumaan si Zoe sa tabi nito. Sa isang aksidenteng pagkilos, nasagi ng kanyang siko ang mesa. Ang tunog ng nababasag na kristal ay matinis at nakabibingi sa katahimikan ng mansyon. Sumabog ito sa libu-libong piraso sa marmol na sahig, libu-libong kumikinang na luha. Katahimikan, isang mabigat at nag-aabang na katahimikan. Napahagulhol si Lia na pahawak sa kanyang bibig. Lagot ka na. Napaigtad si Mia, lalong humigpit ang yakap sa kanyang sketchpad. Nakatayo lang si Zoe, taas noo, may mapanghamong tingin, pero nakita ni Aya ang isang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Hinihintay niya ang pagsabog, ang sigaw, ang parusa. Pero wala ni isa man sa mga yon ang ginawa ni Aya. Tiningnan niya ang basag na florera at pagkatapos ay tumingin siya kay Zoe. Wala itong galit. Mayroon itong lungkot. Dahan-dahan siyang lumapit-lumuhod at maingat na pinulot ang malalaking piraso ng bubog. Mag-ingat kayo mga bata. Huwag kayong lalapit. Baka masugatan kayo. Mahina niyang sabi. Natigilan si Zoe. Hindi mo ba ako isusumbong kay Papa? Tumingala si Aya, ang mga mata niya ay sinalubong ang mga mata ni Zoe. Sasabihin ko sa kanya ang nangyari na nagkaroon ng aksidente. Huminto siya sandali bago binitawan ang mga salitang tatatak sa isipan ng tatlo. Ang mga bagay na nabasag pwedeng palitan. Sabi niya ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Pero ang tiwala kapag nabasag mahirap ng buuin. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Ricardo de la Merced. Huminto siya. Ang kanyang mga mata na sanay, makita ang anumang maliit na depekto, ay agad na napansin ang bakanting mesang mahogany. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang florera. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang kanyang mga anak hindi sa kanilang karaniwang postura. Tuwing hapon kundi nakaupo sa sahig kasama si Aya na inilalagay ang mga huling piraso ng bubog sa isang dustpan. Nakita niya ang gulo, ang pagkasira ng kanyang perpektong kaayusan. Tumigas ang kanyang mukha. Humigpit ang kanyang panga. Hindi niya tiningnan ang kanyang mga anak. Ang kanyang malamig at nag-aapoy sa galit na mga mata ay dumiretso kay Aya. Sa opisina ko. Ngayon din. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng yelo. Hindi ito pakiusap, kundi isang utos. Binitiwan niya ang bawat salita na tila mga batong ibinabato sa nagyayelong katahimikan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang opisina, hindi man lang nilingon kung si Aya ay sumusunod. Naiwan sa sala ang tatlong bata, nakatingin kay Aya na may halong takot at pag-aalala. Hinawakan ni Mia ang laylayan ng damit ni Aya, ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Huwag kayong mag-alala. Bulong ni Aya, pilit na pinapakalma ang sarili. Mag-uusap lang kami. Ngunit alam niya sa sarili niya na hindi ito isang simpleng usapan. Ito na ang parating na bagyo. Ang opisina ni Ricardo ay isang santuwaryo ng kontrol. Madilim na kahoy ng mga estanteng puno ng mga libro,
na nakaayos-ayon sa kulay at isang malaking mesa na walang kahit isang papel na wala sa lugar. Ang tanging personal na bagay ay isang malaking portrait ni Elena, ang kanyang yumaong asawa na nakangiti mula sa isang silver frame, isang nangiting hindi na kailanman nasilayan sa mansyon. Nakatayo si Ricardo malapit sa bintana, nakatalikod sa pinto. Isara mo ang pinto. Sinunod ni Aya ang utos. Ang pag-click ng seradura ay tila isang hatol na nagkulong sa kanya, kasama ang isang mabangis na hayop. Ano ang ibig sabihin ng eksena kanina? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay mababa at mapanganib. Isang aksidente po, senyorito. Nabitawan ni Zoe ang... Hindi ang plorera ang tinutukoy ko. Putol niya dahan-dahang humaharap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang tinutukoy ko ay ang gulo, ang paglalaro sa sahig, ang paglabag sa mga patakaran ng pamamahay na ito. Nagkakatuwaan lang po sila. Hindi ko sila binabayaran para magkatuwaan. Tumaas ang boses ni Ricardo. Binabayaran kita para sa isang bagay: disiplina, kaayusan, para siguraduhing lumaki silang mga de la Merced, hindi mga batang kalye na walang modo. Huminga ng malalim si Aya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa lahat ng respeto, senyorito, hindi po kawalan ng modo ang pagiging bata. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Lumapit siya sa mesa, ang bawat hakbang ay mabigat. At ano ang alam mo sa pagpapalaki ng isang de la Merced? Galing ka sa probinsya. Wala kang alam sa mundong ito. Ang kailangan nila ay istruktura, hindi mga laro at kwentong walang katuturan. Ang kailangan po nila ay isang ama. Diretsong sagot ni Aya. Natigilan si Ricardo. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Humigpit ang kanyang panga at isang ugat ang pumintig sa kanyang leeg. Ano ang sinabi mo? Alam ni Aya na tumatawid na siya sa isang mapanganib na linya, pero hindi siya maaaring umatras. Sinabi ko po na kailangan nila ng ama, na nakikita sila hindi lang ang mga patakaran na sinusunod nila. At sino ka para sabihin sa akin kung paano maging ama? Sigaw ni Ricardo. Ang kontrol niya ay unti-unti nang nawawala. Isang hamak na yaya lang na pinulot ko kung saan, dahil wala nang ibang gustong pumasok sa pamamahay na ito. Sa puntong yon, may nagbago kay Aya. Nawala ang kanyang takot. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Tinitigan niya si Ricardo hindi na bilang amo, kundi bilang isang lalaking nagtatago. Tama po kayo. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Isa lang akong yaya, pero sa loob ng isang araw, nakita ko ang isang bagay na pilit ninyong tinatakasan sa loob ng 3 taon. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ano ang pinagsasasabi mo? Dito na binitiwan ni Aya ang bomba. Ang katotohanang walang sino man ang nangahas na sabihin sa kanya. Hindi ka natatakot na lumaki silang suwail, senyorito. Dahan-dahan niyang sabi. Ang kinatatakutan mo ay makita silang ngumiti. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kinatatakutan mo. Pagpapatuloy ni Aya, ang boses niya ay nanginginig sa bigat ng emosyon, ay marinig silang tumawa. Dahil ang mga ngiti nila, ang mga tawa nila, ipinapaalala sa iyo ang asawa mo. Iyon na iyon. Ang katotohanang bumaon na parang punyal. Ang mukha ni Ricardo ay namutla at pagkatapos ay namula sa matinding galit. Sa isang iglap, tila isang hayop ang kumawala mula sa hawla. Biglang humakbang si Ricardo at tila bakal na hinawakan ng braso ni Aya. Sino ka para banggitin siya? Halos pabulong niyang sabi, ang bawat salita ay puno ng lason at sakit. Wala kang alam. Naramdaman ni Aya ang sakit ng kanyang pagkakahawak, pero hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, buong lakas niyang hinila ang kanyang braso, palayo sa kanya. Hindi ko man alam ang sakit na pinagdaanan ninyo. Sabi niya,
habang hinihimas ang namumula niyang braso. Pero alam ko, ang nakikita ko, isang amang tumatakbo palayo sa sarili niyang mga anak. Tapos na. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ricardo sa buong opisina. Itinuro niya ang pinto, ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Lumayas ka. You're fired. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko ngayon din. Nakatayo lang si Aya, ang kanyang puso ay dumadagundong, pero ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas sa tingin ni Ricardo. Tatanggapin na sana niya ang kanyang kapalaran. Ngunit sa gitna ng mabigat na katahimikan, isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa hangin. Ang intercom sa mesa ni Ricardo. Hindi niya ito pinansin. Tumunog itong muli, mas mapilit. Sa wakas, padabog na pinindot ni Ricardo ang buton. Ano? Paumanhin po, senyorito. Narinig ang boses ni Gregorio nanginginig. Nasa kabilang linya po si Doña Pilar, ang ina po ni Senyora Elena. Ang pangalan ay parang isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Ricardo. Bigla siyang natigilan. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napatingin siya sa kawalan, ang kanyang isip ay biglang napuno ng isang bagong problema, isang mas malaking banta. Si Doña Pilar. Ang biyenan niyang sinisisi siya sa pagkamatay ni Elena at gusto nitong bumisita sa katapusan ng linggo. Hindi maaari. Hindi ngayon na wala siyang yaya at magulo ang lahat. Dahan-dahan ibinaba niya ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Aya. Hindi na galit ang nakita ni Aya sa mga mata nito, kundi isang bagay na mas masahol pa, isang malamig na kalkulasyon. Naipit siya. At alam nilang pareho iyon. Ang utos na lumayas ka ay nakabitin pa rin sa hangin, ngunit wala na itong bigat. Napalitan ito ng isang hindi sinasabing katotohanan. Sa ngayon, kailangan pa niya si Aya. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa para kay Ricardo kaysa sa anumang salitang binitiwan ni Aya. Ang araw pagkatapos ng sigwa ay may dalang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang malamig at sapilitang katahimikan na ipinapataw ni Ricardo. Ito ay isang katahimikang may bigat, puno ng mga hindi sinasabing tanong at nag-aabang na damdamin. Si Ricardo ay nagkulong sa kanyang opisina. Maghapon, hindi nagpapakita kahit sa pananghalian. Ang mga katulong ay naglalakad na parang mga anino, umiiwas sa anumang ingay. Si Aya na inaasahang sisantihin anumang oras ay nanatili sa North Wing kasama ang mga bata. Pero may nagbago. Wala nang mga patibong mula kay Zoe. Wala nang mga sumbong mula kay Leah. Wala nang pader ng katahimikan mula kay Mia. Sila'y magkakasama sa kanilang silid-aralan, pero hindi sila nag-aaral. Nakaupo lang sila, bawat isa ay abala sa sariling mundo, ngunit ang kanilang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Aya. Parang pinag-aaralan nila ang isang kakaibang nilalang, isang taong sumigaw sa hari at hindi pinugutan ng ulo. Si Zoe, ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi kanya sinisante. Sabi nito, hindi isang tanong, kundi isang pagtatakang may halong respeto. Umiling si Aya. Hindi pa. Dahil darating si Lola Pilar. Sabi ni Leah na tila naunawaan na ang estratehiya sa likod ng lahat. Kailangan niya ng yaya para magmukhang maayos ang lahat. Tama si Leah. Ngunit sa likod ng lohika nito, may mas malalim na dahilan kung bakit iba ang pakiramdam nila ngayon. Nakakita sila ng isang taong hindi natakot. At ang katapangang iyon ay nagtanim ng isang maliit na buto ng tiwala sa kanilang mga puso. Hapon na nang mangyari iyon. Habang nag-aayos si Aya ng mga libro, naramdaman niya ang isang marahang paghila sa kanyang damit. Si Mia. Nakatayo ito sa kanyang tabi, ang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may kahulugan. Sa isang kamay, hawak nito ang kanyang sketchpad. Sa kabilang kamay,
May hawak itong isang maliit at kalawangin ng susi. Hindi ito nagsalita. Sa halip tumalikod ito at nagsimulang maglakad lumingon sandali para siguraduhing sumusunod si Aya. Nagkatinginan sina Leah at Zoe at walang tanong-tanong sumunod din sila. Dinala sila ni Mia palayo sa marangyang bahagi ng mansyon patungo sa isang pasilyong bihirang daanan. Sa dulo nito ay isang makitid at paikot-ikot na hagdanan na papunta sa atik. "Bawal tayo dyan," agad na sabi ni Leah. Utos ni Papa. Hindi pinansin ni Mia ang babala. Ipinasok niya ang susi sa lumang seradura. Hindi ito umikot. "Ako na," sabi ni Zoe. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang paperclip at isang maliit na piraso ng metal. Sa loob ng ilang segundo sa isang mahinang pag-click, bumukas ang pinto. Sinalubong sila ng makapal na alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw mula sa maliit na bintana sa bubong. Ang hangin ay amoy ng lumang papel at mga alaalang nakalimutan. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting kumot, parang mga multo ng nakaraan. Dire-diretsong naglakad si Mia patungo sa isang sulok. Doon sa ilalim ng isang bintanang bilog ay may isang malaking baul na gawa sa kahoy. Ito ang kanilang lihim. Itinuro ito ni Mia kay Aya. "Buksan mo." Bulong niya ang unang salitang binitiwan niya sa buong araw. Dahan-dahang itinaas ni Aya ang mabigat na takip ng baul. Ang bumungad sa kanya ay hindi ginto o anumang kayamanan, kundi mga piraso ng isang buhay na pilit na ibinaon sa limot. Ang kahon ng mga alaala ni Elena. Naglalaman ito ng mga album ng litrato, mga sulat, at mga munting bagay. Kinuha ni Leah ang isang album. Naroon ang mga litrato ng kanilang ina, isang babaeng may ngiting nagbibigay liwanag sa buong mundo. Isang litrato kung saan karga-karga niya silang tatlo. Mga sanggol pa lamang ang mukha niya ay puno ng pagod, ngunit nag-uumapaw sa kaligayahan. "Naaalala ko ang araw na yan," mahinang sabi ni Leah, habang isang butil ng luha ang pumatak sa pahina. Kinuha naman ni Zoe ang isang maliit na music box. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na himig ang tumugtog ang kantang laging kinakanta ng kanilang ina para patulugin sila. Napapikit si Zoe, pinipigilan ang sariling emosyon. Pero si Mia ang kinuha niya ay isang sutlang bandana na may mahina, ngunit pamilyar na amoy ng lavender. Niyakap niya ito at isinubsob ang kanyang mukha dito. Doon sa unang pagkakatao sa harap ng ibang tao, humagulgol siya nang walang tunog ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Umupo si Aya sa sahig sa gitna nilang tatlo. Hindi niya sila pinatahan. Hindi niya sinabing, "Huwag kayong umiyak." Sa halip, hinayaan niya silang ilabas ang lahat ng sakit na matagal na nilang kinimkim. Kinuha niya ang isang maliit na diary. Binuksan niya ito sa isang pahina at binasa ng malakas ang boses niya ay malumanay. "Ika-5 ng Hunyo, sinabi ni Ricardo na kamukha ko raw si Leah kapag seryoso. Si Zoe naman, nakuha ang pagiging pilosopo niya sa kanya. At si Mia ang munting anghel namin. Minsan natatakot ako. Paano ko sila papalakahin sa mundong ito? Pero kapag tinitingnan ko sila, alam kong kahit anong mangyari ang pagmamahal namin ni Rick ang magiging gabay nila." Isinara ni Aya ang diary. Tumingin siya sa magkakapatid na ngayon ay sabay-sabay nang umiyak. Niyakap niya si Mia, hinawakan niya ang kamay ni Leah. Ngumiti siya kay Zoe. Sa unang pagkakataon, ang sakit ay hindi na nila dinadala ng mag-isa. Nagkaroon ito ng kasama. Sa gitna ng kanilang pagbabahaginan, hindi nila namalayan ang mahinang pagbukas ng pinto. Si Ricardo na naghahanap sa kanyang mga anak ay sinundan ng katahimikan patungo sa atik. Nakita niya ang siwang sa pinto at narinig ang boses ni Aya na nagbabasa. Narinig niya ang pangalan ni Elena. Narinig niya ang mga hikbi ng kanyang mga anak. Nasilayan niya ang isang eksenang hindi niya akalaing makikita. 4 na tao sa sahig pinapalibutan ng mga alaala na pilit niyang tinakasan.
Sa loob ng madilim at maalikabok na silid na yon, may isang bagay na nabubuhay, isang bagay na matagal na niyang pinatay sa buong mansyon. Hindi siya pumasok, hindi siya nagsalita. Nakatayo lang siya sa labas ng pinto, nakatago sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang laban ang nagaganap sa kanyang loob, isang laban sa pagitan ng galit na nararamdaman niya sa pagsuway na ito at isang sakit na biglang sumuntok sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang bawat hakbang ay mabigat na, para bang pasan niya ang bigat ng lahat ng multong nakatago sa silid na yon. Ang pagdating ni Doña Pilar ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at pinatay ang lahat ng natitirang init sa mansyon. Dumating siya sakay ng isang itim na Mercedes-Benz na kumikinang sa ilalim ng araw. Bumaba siya mula rito na tila isang reyna, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang damit ay may tatak ng isang sikat na taga-disenyo at ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng mamahaling salamin ay sinusuri ang lahat na parabang naghahanap ng dumi. Si Gregorio at ang iba pang katulong ay nakayuko. Habang naglalakad siya, papasok ang takong ng kanyang sapatos, ay gumagawa ng matinis na tunog sa marmol na sahig. Tunog ng kapangyarihan, tunog ng paghatol. Ricardo, bati niya sa kanyang manugang, hindi ng isang yakap, kundi ng isang halik sa hangin na hindi man lang dumampi sa pisngi nito. Mukhang pagod ka. Ang pamamalakad ba ng Dela Merced Holdings ay nagiging masyadong mabigat para sa'yo? Isang tanong na may talim. Ang mga bata ay nakatayo sa isang perpektong linya na inihanda ni Lia kanina pa. Magandang hapon po, Lola. Sabay-sabay nilang bati. Sinuri sila ni Doña Pilar mula ulo hanggang paa. Lia, bakit may gusot ang laylayan ng bestida mo? Zoe, masyadong magulo ang pagkakatali ng buhok mo. At ikaw, Mia. Bumaba ang tingin niya sa sketchpad na mahigpit na hawak ng bata. Kailan mo ba bibitawan yung papel na yan at haharapin ang totoong mundo? Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok. Napayuko ang mga bata. At doon sa likuran nila, nakita ni Doña Pilar si Aya. Tinaas niya ang kanyang kilay. At sino naman ito? Siya po si Aya, inay, ang bagong yaya ng mga bata. Sagot ni Ricardo, ang boses ay formal at walang emosyon. Nilapitan ni Doña Pilar si Aya at inikutan ito na parang isang bihirang hayop sa isang zoo, isang probinsyana. Sabi niya sapat na para marinig ng lahat. Ricardo, sa lahat ng pera mo, dito ka lang nakapulot. Hindi niya hinintay ang sagot. Sana naman, hiya. Sabi niya kay Aya, alam mo kung paano sumunod sa patakaran. Ang buong hapon ay isang pagsubok sa pasensya. Pinuna ni Doña Pilar ang alikabok sa mga muebles na siya lang ang nakakita. Inutos niyang palitan ang mga bulaklak sa florera dahil masyadong mura ang kulay. At sa bawat pagkakataon ng kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Aya, naghahanap ng kahit anong pagkakamali. Ang pagsabog ay naganap sa hapunan. Ang hapagkainan ay nakahanda na, parang para sa isang piging. Kumpletong mga kubyertos na pilak, mga kupitang kristal at mga pagkaing inihanda ni Manang Rosa. Ang katahimikan ay mabigat. Bawat pagnguya, bawat pag-inom ng tubig ay tila isang malakas na ingay. Si Mia na nakaupo sa tabi ni Doña Pilar ay nanginginig sa kaba. Ang bawat kilos niya ay tila binabantayan. Habang sinusubukan niyang abutin ng pitzel ng tubig, ang kanyang maliit na kamay ay dumulas. Ang baso ay tumama sa plato at ang tubig ay kumalat sa mamahaling mantel na lino. Isang maliit na aksidente. Ngunit para kay Doña Pilar, ito ay isang malaking kasalanan. Ano ba yan? Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng galit. Napatalon ang lahat sa kanilang upuan. Walang ingat na bata. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinisira mo ang lahat ng magagandang bagay sa bahay na ito. Nanginginig na napaluha si Mia. Sorry po, Lola. Sorry po. Ang sorry ba malilinis yan? Lalong lumakas ang sigaw ni Doña Pilar.
Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At sa harap ng lahat ni Ricardo, na natigilan ng mga kapatid ni Mia, na takot at ng mga katulong na nakatayo sa gilid, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang anino ang bumagsak sa umiiyak na mukha ni Mia. Handa na itong manampal. Ngunit bago pa man ito bumagsak, huwag po. Isang kamay ang mabilis na humawak sa pulsuhan ni Doña Pilar. Isang kamay na mas maliit ngunit matatag na parang bakal. Kamay ni Aya. Natigilan ang lahat. Ang hangin ay tila naubos sa buong silid. Gulat na napatingin si Doña Pilar sa kamay na nakahawak sa kanya at pagkatapos ay sa mukha ni Aya, isang mukhang puno ng kalmadong determinasyon. Ano ang ginagawa? Sabi ni Doña Pilar, ang bawat salita ay nanggigigil sa galit. Bitawan mo ako, isang hamak na katulong, paano ka nangahas na hawakan ako? Hindi ko po kayo bibitawan hanggat hindi nyo ibababa ang kamay nyo. Sagot ni Aya, ang boses ay mahina, ngunit hindi natitinag. Hindi nyo po pwedeng saktan ng bata. Walang modo. Hayop ka. Sigaw ni Doña Pilar, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay, pero mas lalong humigpit ang hawak ni Aya. Ricardo, hindi mo ba nakikita ito? Palayasin mo ang babaeng ito. Palayasin mo siya ngayon din. Lahat ng mata ay napunta kay Ricardo. Nakatayo siya, ang muka ay parang isang maskarang hindi mabasa. Sa isang banda, ang kanyang biyanan, isang babaeng makapangyarihan at simbolo ng pamilya ni Elena. Sa kabilang banda, ang yaya, isang estranghero na nagtatanggol sa kanyang anak sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Ang pagtatalo sa kanyang loob ay halos maririnig. Ang kanyang tungkulin laban sa kanyang nararamdaman. Ang nakaraan laban sa kasalukuyan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa umiiyak niyang anak, sa galit niyang biyanan at sa matatag na mukha ni Aya. At doon isang desisyon ang nabuo. Inay, sabi niya, ang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para putulin ang tensyon. Puno ito ng bigat at pagod na matagal nang kinimkim. Tama na. Ang dalawang salitang iyon, tama na, ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong hapagkainan. Hindi ito sigaw, ngunit ang bigat nito ay sapat na para patahimikin kahit si Doña Pilar. Binitiwan ni Aya ang kamay ng matanda, nagulat na napatingin sa kanyang manugang, hindi makapaniwala sa narinig. Ricardo, sabi niya, ang boses ay nagtatanong. Umuwi na muna tayo, inay. Ihahatid na kita. Sabi ni Ricardo, ang tono ay pinal at hindi na tumatanggap ng pagtutol. Inutusan niya ang isang katulong na kunin ang mga gamit ng donya at walang lingon-likod na inalalayan ito. Palabas na iniwan ang isang hapagkainang puno ng pagkain, ngunit walang ganang kumain. Nang makaalis na sila, niyakap agad ni Aya si Mia na nanginginig pa rin sa takot at pag-iyak. Lumapit sina Lia at Zoe at sa unang pagkakataon, silang tatlo ay yumakap din kay Aya. Hindi na siya ang yaya, siya ang kanilang kanlungan, siya ang pader na humarang sa isa pang pader. Gabi na nang bumalik si Ricardo, hindi siya nagtungo sa kanyang opisina. Sa halip, natagpuan niya si Aya sa hardin, nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng ilaw ng buwan, habang ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa loob. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Ang katahimikan ay mahaba at mabigat. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pasalamatan o sisantihin. Sa wakas, ay sabi ni Ricardo, ang boses ay pagod. Ginawa ko lang po ang tama. Sagot ni Aya, hindi tumitingin sa kanya. Ang tama ay maaaring magdulot sa akin ng malaking gulo, sabi ni Ricardo. Si Doña Pilar ay hindi basta-basta. May kapangyarihan siyang kunin ang mga bata sa akin kung gugustuhin niya. Sa pagkakataong ito, humarap si Aya sa kanya. At hahayaan niyo po ba yun? Yun, mas gugustuhin niyo pong mapunta sila sa isang lola, nasasaktan sila,
kaysa manatili sa isang ama na hindi sila magawang tingnan. Natigilan si Ricardo. Ang mga salita ni Aya ay laging may kakayahang tumagos sa kanyang baluti. Hindi mo naiintindihan. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Kung gayon ipaintindi niyo po sa akin. Hamon ni Aya, ang boses ay malumanay. Bakit po kayo ganito? Bakit niyo po tinatakasan ang sarili niyong mga anak? Nag-iwas ng tingin si Ricardo. Tumingala siya sa madilim na langit. Dahil sa tuwing tinitingnan ko sila, siya ang nakikita ko. Nakikita ko si Elena. Ito na, ang unang lamat sa pader, ang unang pag-amin. Ang mga mata ni Lia kapag seryoso, ganoon na ganoon siya kapag nag-aalala. Pagpapatuloy niya ang boses ay nanginginig. Ang pilosopong ngiti ni Zoe. Iyon ang ngiti niya kapag nananalo siya sa aming mga argumento. At si Mia, ang pagiging tahimik niya, ang pagguhit niya. Iyon si Elena, kapag mag-isa siya. Sila ang 3 piraso ng babaeng nawala sa akin. Nakinig lang si Aya, binibigyan siya ng espasyo para ilabas ang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, huminto siya na palunok na para bang ang susunod na mga salita ay mga bubog na lalabas sa kanyang lalamunan. Ang pinakamasakit ay ang malaman na ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Napatingin si Aya naguguluhan. Ako ang nagmamaneho ng gabing iyon. Pag-amin ni Ricardo, ang mga mata ay puno ng sakit na hindi pa kailanman nakita ni Aya. Nag-aaway kami. Isang maliit na bagay lang na wala ang tingin ko sa kalsada kahit 1 segundo lang, at sa 1 segundong iyon nawala ang lahat. Ang bigat ng pag-amin ay bumalot sa kanilang dalawa. Ito ang dahilan. Ang krus na pasan-pasan niya sa loob ng 3 taon. Hindi lang ito lungkot. Ito ay pagkakasala. Kaya hindi ko sila kayang tingnan. Bulong niya. Dahil sa tuwing tinitingnan ko sila, naaalala ko na ninakaw ko ang kanilang ina at kinasusuklaman ko ang sarili ko para doon. Sa pagkakataong yon, hindi na isang amo ang nakita ni Aya. Nakita niya ang isang taong wasak. Dahan-dahan siyang lumapit, inalis ang espasyo sa pagitan nila. Hindi niya siya hinawakan. Umupo lang siya sa tabi niya. Alam niyo po ba kung ano ang pinagdadaanan ng isang batang lumaki na iniwan? Tanong ni Aya, ang boses ay mahina. Napatingin si Ricardo sa kanya, nagtataka. Lagi mong iniisip na kasalanan mo. Pagpapatuloy ni Aya, ang mga mata ay malayo. Na baka may ginawa kang mali. Na baka hindi ka sapat. Ganoon po ang nararamdaman ng mga anak ninyo ngayon. Hindi dahil sa namatay ang nanay nila, kundi dahil sa pakiramdam nila, namatay na rin ang tatay nila. Tumayo si Aya, handa nang umalis, pero bago siya tumalikod, nagsalita siyang muli. Ang pagtakas niyo po sa sakit, iyon po mismo ang nagbibigay ng sakit sa kanila. Iniwan niya si Ricardo na mag-isa sa ilalim ng buwan, mag-isa kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan at ang katotohanang isinampal sa kanya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Ricardo sa kanyang silid. Pumasok siya sa kanyang opisina, binuksan ang isang bote ng mamahaling alak at naupo sa dilim. Tinitigan niya ang portrait ni Elena na nakangiti. Patawarin mo ako, bulong niya sa larawan. Hindi ko alam kung paano, o isang luhang mainit ang pumatak mula sa kanyang mga mata, ang unang luha sa loob ng 3 taon. Samantala, bago matulog si Aya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Manang Rosa, ang matandang kusinera. May dala itong isang luma at makapal na photo album. Matagal ko nang gustong ibigay ito sa iyo, Hija, sabi ng matanda. Ito ang mga litrato ni Senyora Elena noong bata pa siya hanggang sa ikasal sila ni Senyorito. Binuksan ni Aya ang album. Mga larawan ng isang masayang pamilya. Mga larawan ni Ricardo na tumatawa, na nakangiti, isang Ricardong hindi niya pa nakikilala. Ang kailangan ng alaga ko
ay hindi isang taong magpapakalimot sa kanya. Sabi ni Manang Rosa, ang mga mata ay puno ng karunungan. Ang kailangan niya ay isang taong tutulong sa kanyang makaalala. Ang mansyon ay nanatili sa isang marupok na estado ng kapayapaan sa sumunod na mga araw. Si Ricardo ay hindi na kasing lamig ng dati. May mga pagkakataong nakikita siya ni Aya na pinapanood ang mga bata mula sa malayo, isang kislap ng pananabik sa kanyang mga mata bago niya ito muling itago sa likod ng kanyang pader. Ang mga bata naman ay mas madalas nang ngumingiti. Naglalaro sila, nagtatawanan, at si Aya ay laging nasa gitna nito, ang kanilang araw na nagbibigay liwanag. Tila isang bagong simula. Ngunit ang kapayapaan sa isang bahay na binuo sa ibabaw ng mga basag na pundasyon ay hindi kailanman nagtatagal. Ang ganti ni Doña Pilar ay hindi dumating sa anyo ng sigaw o pagbisita. Dumating ito sa anyo ng isang sobrang gawa sa mamahaling papel na may selyo ng isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Isang umaga, habang nag-aalmusal, dumating ang mensahero. Iniabot ito kay Ricardo na binuksan ito nang walang interes, iniisip na isa lamang itong karaniwang dokumento mula sa opisina. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na laging matatag ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ibinagsak niya ang sulat sa mesa na para bang ito ay isang ahas na bigla na lang tumuklaw sa kanya. "Papaayos ka lang?" tanong ni Lia na napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang ama. Hindi sumagot si Ricardo. Kinuha niya ang baso ng tubig at ininom ito ng isang lagukan. Tumingin siya sa kanyang mga anak, kay Lia, kay Zoe, kay Mia. At sa unang pagkakataon, hindi si Elena ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang tatlong bagay na pinakamamahal niya sa mundo na malapit ng kunin mula sa kanya. Tumayo siya. "Sa opisina ko." Sabi niya kay Aya, ang boses ay garalgal at puno ng isang emosyong hindi pa naririnig ni Aya dati. Takot. Sa loob ng opisina, ibinigay niya ang sulat kay Aya. Ito ay isang formal na petisyon. Si Doña Pilar, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, ay formal na humihiling sa korte ng full custody sa kanyang tatlong apo. Binasa ni Aya ang mga dahilan. Psychological instability ng ama na ipinapakita sa kanyang pagiging malayo at pagpapabaya sa emosyonal na pangangailangan ng mga anak. Unsafe and unstable living environment na pinatutunayan ng sunod-sunod na pag-alis ng 10 yaya sa loob ng 1 buwan. At ang huling pako sa kabaong, ang pagkuha ng isang yaya na may questionable background at no formal qualifications na naglalagay sa mga bata sa panganib. Siya, si Aya ang tinutukoy nila. Ito ang ganti niya. Bulong ni Aya, hindi makapaniwala. Hindi ito ganti. Sabi ni Ricardo, ang boses ay basag. Ito ay deklarasyon ng giyera. Naglakad siya pabalik-balik sa loob ng opisina na parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Kilala ko siya. Gagawin niya ang lahat. Gagamitin niya ang lahat ng pera at impluwensya niya para manalo. Hahalukayin niya ang buong buhay mo, Aya. Hahanapin niya si Marco. Gagamitin niya ang lahat ng yon laban sa akin, laban sa atin. Ang pangalan ni Marco. Ang multong pilit tinatakasan ni Aya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi niya iyon magagawa. Magagawa niya. Sigaw ni Ricardo. Sa mundong ito, ang katotohanan ay nabibili at kaya niyang bilhin ng korte, ang mga huwes, ang lahat. Napaupo siya sa kanyang silya, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang makapangyarihang si Ricardo de la Merced, na kayang magpatakbo ng isang dambuhalang korporasyon, ay biglang naging isang amang walang kapangyarihan sa harap ng isang banta na hindi niya kayang kontrolin. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak,
Iyon ang tanging bagay na kayang magpabagsak sa kanya. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang baluktot na luhika ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mabilis at masakit na solusyon. Kung ang pinakamalaking ebidensya laban sa kanya ay ang pagkakaroon ng isang yayang may questionable background. Kung gayon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Aya. Naramdaman na ni Aya ang parating. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Hindi nila pwedeng makuha ang mga anak ko. Sabi ni Ricardo, ang boses ay nanginginig. Hindi ko yon kakayanin. Hindi ko kakayanin na mawala rin sila. Huminga siya ng malalim. Kailangan kong alisin ang lahat ng bala na pwede niyang gamitin laban sa akin. Ano? Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Aya kahit alam na niya ang sagot. Patawarin mo ako. Sabi ni Ricardo, umiiwas ng tingin. Pero kailangan mong umalis, agad-agad. Ito ang tanging paraan para maprotektahan ko ang mga anak ko. Ang mga salita ay parang isang patalim na direktang tumusok sa puso ni Aya. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa mga suntok ni Marco. Dahil ito, hindi lang katawan niya ang nasaktan, pati ang kaluluwa niya. Senyorito, wag po. Pagmamakaawa niya, wag niyo pong gawin to. Kailangan po ako ng mga bata. At kailangan ko sila. Sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng desperasyon. At kung ang pag-alis mo ang magliligtas sa kanila na mapunta kay Pilar, gagawin ko yon. Gagawin ko ang lahat. Tumayo siya at lumapit sa safe na nasa likod ng isang painting. Binuksan niya ito at kumuha ng isang makapal na sobre ng pera. Inilapag niya ito sa mesa. Ito, sapat na yan para makapagsimula ka sa ibang lugar. Sa isang lugar na hindi ka na niya mahahanap. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Aya. Pero mas malaki ang responsibilidad ko sa mga anak ko. Tinitigan ni Aya ang pera at pagkatapos ay ang mukha ni Ricardo. Hindi galit ang nakita niya, kundi isang malalim na kalungkutan. Isang tao na gumagawa ng isang terribleng desisyon dahil sa tingin niya iyon lang ang natitirang pag-asa. Hindi niya kinuha ang pera. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang mga paa. Bago niya isara ang pinto, lumingon siya. Ang akala niyo po inililigtas niyo sila. Sabi niya, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pero ang totoo po, inuulit niyo lang ang dati niyong pagkakamali. Tinataboy niyo po ang tanging taong nagmamahal sa kanila para lang protektahan ang sarili niyo. Umakyat si Aya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay parang isang mabigat na pasanin. Ang mga salita ni Ricardo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kailangan mong umalis. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim at nakapanlulumong kirot. Paano niya sasabihin sa mga bata? Paano niya iiwan ang 3 pusong unti-unti nang naghihilom sa kanyang piling? Naabutan niya sila sa kanilang silid-aralan, masayang naglalaro. Ipinakita sa kanya ni Mia ang bago nitong guhit, isang hardin na puno ng mga bulaklak na may mga pakpak na lumilipad patungo sa araw. Ang ganda naman yan, Mia. Sabi ni Aya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses kahit na ang sarili niyang puso ay parang pinipiga. Umupo siya sa sahig sa gitna nilang 3. Tinitigan niya sila, ang seryosong si Leah ang mapang-asar na si Zoe ang tahimik na si Mia. Ang kanyang 3 dahilan para lumaban. Mga anak. Nagsimula siya pero ang boses niya ay nabasag. Huminga siya ng malalim. May kailangan akong sabihin sa inyo. Agad na naramdaman ng mga bata ang pagbabago sa tono niya. Itinigil ni Zoe ang kanyang paglalaro. Tumingin si Leah ng may pag-aalala. Humigpit ang hawak ni Mia sa kanyang lapis. Kailangan ko nang umalis. Sabi ni Aya ang mga salita
ay tila mga bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Isang nakabibinging katahimikan. Ano, sabi ni Lia hindi makapaniwala. Bakit dahil ba kay Lola Pilar? Sinisanti ka ba ni Papa? Umiling si Aya hindi kayang salubungin ang kanilang mga mata. Para sa kapakanan ninyo. Kasinungalingan, biglang sigaw ni Zoe ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumayo siya. Hindi kami papayag kasalanan to ni Papa. Di ba siya ang nagtataboy sa'yo? Si Mia ay hindi nagsalita. Nagsimula lang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak sa kanyang iginuhit na hardin, ginagawang malabong mantsa ang masasayang kulay. Hindi Zoe ginagawa niya ito para protektahan kayo. Protektahan kami. Putol ni Zoe. Paano niya kami poprotektahan kung tinatanggal niya ang nag-iisang taong nag-aalaga sa amin? Ang nag-iisang taong hindi natatakot sa kanya. Ang nag-iisang taong nagturo sa amin kung paano ulit ngumiti. Hindi na nakasagot si Aya. Tumakbo si Zoe, palabas ng silid. Sumunod si Lia. Hinila niya si Mia na ayaw bumitaw sa kamay ni Aya. Halika na. Sabi ni Lia, ang boses ay matatag kahit na nanginginig. May gagawin tayo. Nagmadaling bumaba si Ricardo mula sa kanyang opisina nang marinig niya ang mga yabag. Inaasahan niya ang pag-iyak, ang pagwawala. Ngunit hindi iyon ang kanyang naabutan. Nakita niya ang kanyang 3 anak na nagmamadaling pumasok sa kanilang kwarto. Bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang isang malakas na pag-click. Ang tunog ng siradurang isinasara. Nag-iisa, magkakasama sila sa loob, at siya ang kanilang ama ay nasa labas. Kinatok niya ang pinto. Mga anak, Lia, buksan ninyo ang pinto. Walang sagot. Zoe, hindi ito nakakatuwa. Buksan niyo to ngayon din. Katahimikan. Mia, anak, pakiusap. Halos magmakaawa na ang boses niya. Muli katahimikan. Ngunit hindi ito ang karaniwang katahimikan ng mansyon. Ito ay isang katahimikang may bigat. Isang katahimikang puno ng pagsuway. Pagkaraan ng ilang sandali, may isang pirasong papel na idinaan sa siwang sa ilalim ng pinto. Isang bond paper na may sulat kamay ng isang bata nakasulat gamit ang isang pulang Crayola. Malalaki at hindi pantay-pantay ang mga letra. Ibalik si Aya o wala na kayong mga anak. Pinulot ni Ricardo ang papel. Tinitigan niya ang mga salita. Ang bawat letra ay parang isang sampal. Ito na. Hindi na ito simpleng kalokohan. Ito ay isang pag-aalsa. Isang ultimatum. Samantala, sa kanyang silid, malungkot na inililigpit ni Aya ang kanyang mga gamit. Ang iilang damit niya ay madali lang na ipasok sa kanyang lumang maleta. Nakita niya ang isang maliit na batong pinakintab ni Zoe at isang ginupit na papel na hugis bituin mula kay Lia. Itinago niya ang mga ito na parang mga kayamanan. Handa na siyang isara ang maleta nang may marahan siyang narinig na kumatok. Pumasok si Lia, ang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata ay namumugto. Wala siyang sinabi. Sa halip iniabot niya kay Aya ang isang nakatuping papel. Binuksan ito ni Aya. Ito ay isang guhit ni Mia. 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Ang isa ay malaki at may maikling buhok si Ricardo. Ang 3 ay magkakasing laki sila at ang ikalima na nakahawak sa kamay ng 3 ay isang babaeng may mahabang buhok at nakangiti rin. Si Aya. Isang pamilya. Isang buong pamilya. Doon na bumigay ang lahat ng pinipigilan ni Aya. Niyakap niya ang papel at napahagulgol siya nang walang tunog ang kanyang puso ay nadudurog sa libo-libong piraso. Sa labas ng kwarto ng mga bata, nakatayo pa rin si Ricardo. Hawak niya ang papel na may ultimatum. Narinig niya ang paghikbi ni Aya mula sa kabilang silid. Naramdaman niya ang bigat ng nakasarang pinto sa kanyang harapan. Inakala niyang pumipili siya sa pagitan ni Aya at ng kanyang mga anak. Ngayon niya napagtanto. Hindi iyon ang pagpipilian.
Sa pagtataboy niya kay Aya, tinataboy na rin pala niya ang kanyang mga anak. Sa pagpili niyang protektahan sila, nawawala na pala sila sa kanya ng tuluyan. Nakatayo siyang mag-isa sa pasilyo na papalibutan ng katahimikan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkawala ng lahat. Nakatayo si Ricardo sa pasilyo, hawak ang papel na ultimatum na parang isang hatol. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang nakasarang pinto sa kanyang harapan ay hindi lang gawa sa kahoy. Ito ay isang pader na siya mismo ang nagtayo sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Sa loob ng 3 taon, sinubukan niyang muli. Lia Zoe Mia, pakiusap mag-usap tayo. Walang sagot. Ang makapangyarihang Ricardo de la Merced na kayang magpabagsak ng mga karibal sa negosyo sa isang tawag lang ay walang magawa sa isang nakakandadong pinto sa sarili niyang pamamahay. Napasuntok siya sa pader sa tindi ng pagkadismaya, hindi sa galit, kundi sa kawalan ng pag-asa. Napasandal siya rito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Talo siya. At sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang silid na matagal na niyang kinalimutan. Isang silid na ipinagbawal niya sa lahat. Ang attic. Tumayo siya, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Hindi na siya tatakbo. Oras na para harapin ang mga multong matagal na niyang tinatakasan. Ang pag-akyat sa makitid na hagdanan ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Bawat hakbang ay maalikabok at mabigat. Nang buksan niya ang pinto ng attic, ang amoy ng lumang papel at lavender, ang pabango ni Elena, ay sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa baol na nasa sulok, ang kahon ng mga alaala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas niya ang takip nito. Sa loob nakita niya ang mga bagay na pilit niyang ibinaon, ang mga litrato nila ni Elena. Noong masaya pa sila, ang mga paboritong libro nito, ang sutlang bandana na laging suot nito. At sa ilalim ng lahat, ang kanyang diary. Kinuha niya ito at binuksan. Ang sulat kamay ni Elena pamilyar at masakit ay tila muling bumuhay sa kanya. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina na may sulat ilang araw bago ang aksidente. Mahal kong Ricky, basa niya. Lagi mong sinasabi na ako ang puso ng pamilyang ito. Pero ang totoo, ikaw ang pader na nagpapanatili sa ating lahat na ligtas. Minsan natatakot ako. Natatakot ako sa kung gaano kataas at katibay ang pader na yan. Paano kung isang araw gumuho ako? Paano kung iwan ko kayo? Ipinapangako mo ba sa akin, mahal ko, na hindi mo ikukulong ang iyong sarili at ang mga bata sa likod ng pader na yan? Dahil ang mga anak natin, kailangan nila ang puso mo. Hindi lang ang lakas mo. Huwag mo silang iiwan sa dilim. Maging ilaw ka para sa kanila. Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa kanyang konsensya. Isinara niya ang diary, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Iyon mismo ang ginawa niya. Ikinulong niya ang kanyang sarili. Iniwan niya ang kanyang mga anak sa dilim. At ang pagtataboy niya kay Aya, iyon ang huling kandado sa pinto ng kanilang kulungan. Isang malakas na pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mali siya. Terrible ang kanyang pagkakamali. Sa isang iglap tumayo siya. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang itama ang lahat. Tumakbo siya. Hindi naglakad. Tumakbo siya pababa ng hagdanan. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Ang mga katulong ay napatingin sa gulat. Hindi pa nila kailanman nakita ang kanilang amo na kumilos ng ganito. Wala sa kontrol, desperado at puno ng damdamin. Naabutan niya si Aya sa may pintuan. Hawak na nito ang kanyang maliit na maleta. Si Gregorio ay nakatayo sa tabi nito. Ang mukha ay puno ng kalungkutan. Handa na siyang umalis. Huwag, sigaw ni Ricardo. Ang boses ay basag at hirap sa paghinga.
Napalingon si Aya gulat na gulat. Huminto si Ricardo sa harapan niya, ang kanyang dibdib ay umaalon sa pagod at emosyon. Hindi na siya ang malamig na milyonaryo. Siya ay isang amang nagmamakaawa. Pakiusap. Sabi niya, ang mga salitang hirap lumabas. Manatili ka. Huwag kang umalis. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Aya, ang sarili niyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam kung paano. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay isang bulong ng pagsuko. Hindi ko alam kung paano maging ama nang wala siya. Pakiusap. Tulungan mo ako. Natigilan si Aya. Ang mga salitang iyon mula sa isang taong puno ng pagmamataas ay ang pinakatotoong bagay na narinig niya mula rito. Sa gitna ng kanilang pagtitinginan, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng mga bata. Lumabas sina Leah, Zoe at Mia na naalarma sa sigaw ng kanilang ama. Nakita nila ang eksena, ang kanilang ama na nagmamakaawa at si Aya na hindi makapagsalita. Hindi pinansin ni Ricardo ang pagdating nila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya kung ano ang susunod na dapat gawin. Dinayal niya ang isang numero. "Hello, Pilar," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Ricardo, ano na ang nangyari sa walang modong yaya na yan? Pinaalis mo na ba?" Huminga ng malalim si Ricardo. "Makinig ka, Pilar. At makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin." Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng bakal. "Mula ngayon sa pamamahay na ito, pag-uusapan namin si Elena. Araw-araw. Iiyakan namin siya kapag kailangan at tatawanan namin ang mga alaala niya. Hindi na siya isang multo, siya ang aming ilaw." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya at si Aya. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang tingin ay na kay Aya pa rin ay mananatili rito. "Kasama namin, kasama ko, para tulungan kaming buuin muli ang nawasak. Kung hindi mo kayang tanggapin iyon, kung hindi mo kayang igalang ang mga patakaran ng aking pamamahay, kung gayon ang pinto ng bahay na ito ay habang buhay ng sarado para sayo." Bago pa man makasagot si Doña Pilar, ibinaba na ni Ricardo ang tawag. Katahimikan. Isang katahimikang hindi na mabigat kundi puno ng pag-asa. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang mga anak na nakatayo sa likuran ni Aya na kayakap sa kanya. Ang mukha ni Ricardo ay basang-basa ng luha, ngunit sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Isang paanyayang matagal na nilang hinihintay. "Halik kayo kay Papa," sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. At ang tatlong bata sa isang iglap ay tumakbo. Yumakap sila sa kanilang ama nang napakahigpit na para bang hindi na nila ito bibitawan pa. Niyakap sila ni Ricardo, pabalik isinubsob ang kanyang mukha sa kanilang mga buhok at humagulgol isang iyak ng sakit ng pagsisisi at ng walang katapusang pag-ibig na sa wakas ay nakalaya na. Ang pader ng yelo ay tuluyan ng gumuho. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga de la Merced ay hindi na ang malamig at tahimik na museo ng nakaraan. Ito ay naging isang tahanan. Ang mga pader na dating sumasalamin sa bawat yabag ay ngayoy puno na ng mga guhit ni Mia na nakasabit sa magagandang frame. Ang mga pasilyo na dati nilalakaran lamang ng mga nagmamadaling katulong ay ngayoy palaruan na ni Leah at Zoe. Ang kanilang mga hagik-gik ay umaalingaw-ngaw na parang musika. At ang piano sa sala na matagal nang natatakpan ng puting kumot ay bukas na muli. Isang hapon, ang marahang tunog ng piano ay maririnig mula sa sala. Si Ricardo, na nakasuot ng simpleng damit pambahay, ay nakaupo sa harap nito. Tinuturuan niya si Mia ng isang simpleng kanta, ang paboritong lalabay ni Elena. Nakaupo sa tabi nila si Leah, seryosong pinapanood ang bawat pagpindot sa teklado, habang si Zoe ay naglalaro ng chess laban sa sarili. Sa sahig paminsan-minsan ay sumisigaw ng checkmate.
Hindi na sila perpekto. Minsan nag-aaway pa rin sila. Si Ricardo ay may mga araw pa ring bumabalik sa dati niyang pagiging seryoso. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, hindi na nila hinahayaang lamunin sila ng katahimikan. Nag-uusap na sila. Si Doña Pilar matapos ang ilang linggong hindi pagpaparamdam ay biglang dumating isang araw. Hindi na siya ang reynang mapanghusga. May dala siyang isang malaking basket ng mga paboritong prutas ng mga bata. Umupo siya sa sala, pinanood ang kanyang mga apo. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita sa kanyang mga labi. Hindi pa rin sila magkaibigan ni Aya, ngunit meron ng respeto sa pagitan nila. Isang hindi sinasabing kasunduan para sa kapakanan ng mga bata. Ang araw na yon ay espesyal. 3 anibersaryo ng pagkamatay ni Elena. Noon ang araw na ito ay araw ng pagluluksa at pag-iwas. Ngayon, ginawa nila itong araw ng pag-alala at pagdiriwang. Sa hardin sa ilalim ng paboritong puno ni Elena, naglatag sila ng isang picnic. Nagdala si Manang Rosa ng mga paboritong pagkain ni Elena. Ang bawat isa ay nagbahagi ng isang masayang alaala. Naalala ko, sabi ni Lia, nung tinuruan ako ni Mama kung paano mag-bake. Pero mas marami pa yung harina sa mukha ko kaysa sa bowl. Ako naman, sabi ni Zoe. Naaalala ko nung sinabi niya sa akin na okay lang maging kakaiba, basta masaya ka. Si Mia ay kumuha ng isang sketchpad at ipinakita ang kanyang guhit, isang babaeng may mga pakpak ng anghel na nakangiting nakatingin sa kanila mula sa mga ulap. Nang si Ricardo na ang magbabahagi, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kamay ng kanyang 3 anak. Ang pinakamasayang alaala ko sa mama ninyo, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon, ay ang araw na sinabi niyang oo nung tinanong ko kung gusto niyang maging asawa ko. Dahil sa araw na yon, nagsimula ang pinakamagandang kabanata ng buhay ko. Ang kabanatang nagbigay sa akin sa inyong 3. Tumingin siya kay Aya na tahimik na nakaupo sa tabi nila. At ang kabanatang iyon ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang itong muli. Sa kanyang mga mata, may isang pasasalamat na mas malalim pa sa anumang salita. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog pagod sa isang araw na puno ng emosyon. Pumasok si Ricardo sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa sa tabi ng portrait ni Elena ay nakabukas pa rin ang baul ng mga alaala. Pero hindi na ito isang simbolo ng sakit. Ito na ngayon ay isang testamento ng pagmamahal. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsulat, "Papa will always be here. No more silence." Tinupi niya ito sa hugis ng isang munting ibon gaya ng mga ginagawa ni Aya. Dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng baul kasama ng mga alaala ni Elena. Ito ang kanyang pangako. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili niya. Lumabas siya ng opisina at nakita niya si Aya sa may bintana ng pasilyo, nakatingin sa mga bituin. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Ricardo. Umiling si Aya. "Ang ganda ng gabi." Tumayo si Ricardo sa tabi niya. "Aya," sabi niya, "hindi sapat ang salitang salamat sa lahat ng ginawa mo." Ngumiti si Aya. "Hindi niyo po kailangang magpasalamat. Ang makita ko lang po kayong masaya. Sapat na yon." "Higit ka pa sa isang yaya sa pamilyang ito," sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay seryoso. "Isa kang isang milagro." Tumingin sila sa isa't isa sa ilalim ng tahimik na liwanag ng buwan. Ang pagitan sa kanila ay hindi na pagitan ng amo at empleyado. Ito ay isang espasyong puno ng respeto, pag-unawa, at isang hindi pa nababanggit na pagtingin. Ang pader ng yelo sa mansyon ng mga De La Merced ay tuluyan ng natunaw. At sa lugar nito, sa tulong ng isang babaeng, may pusong kasing init ng araw, isang bagong hardin, ang nagsimulang mamukadkad, isang hardin na dinidiligan hindi na ng mga luha, ng kalungkutan,
kundi ng mga halakhak ng isang pamilyang muling natutong magmahal. Ang bukang liwayway ay dumating na. Ang sikat ng araw sa parke ay ginintuan at ang hangin ay puno ng halakhak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pamilya de la Merced ay nasa labas hindi bilang isang obligasyon kundi para magsaya. Si Ricardo na tinanggal na ang kanyang business suit at pinalitan ng simpleng polo shirt ay tumatawa ng malakas habang hinahabol niya si Zoe sa paligid ng isang malaking puno ng akasya. Si Leah naman ay maingat na tinutulungan si Mia sa pagpapalipad ng saranggola. Ang makulay na tela nito ay sumasayaw sa asul na kalangitan. Mula sa isang bangko sa di kalayuan, pinapanood sila ni Aya. Ang kanyang puso ay puno ng isang init na hindi niya kailanman naramdaman. Ito na yon, ang pamilyang pinangarap niya, ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ngumiti siya isang tunay at payapang nangiti. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho. Sa kabilang dulo ng parke sa ilalim ng lilim ng isa pang puno, may isang lalaking nakatayo. Nakatingin ito sa direksyon nila. Hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha nito, ngunit ang tindig ang paraan ng pagkilos ang madilim na anino nito. Kilalang kilala niya. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis na parang isang kabayong tumatakbo sa takot. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang masayang tunog ng parke ay biglang nawala, napalitan ng ugong sa kanyang mga tainga. Marco, parang isang multo mula sa isang bangungot ang anino ng kanyang kahapon ay narito na. Aya, tingnan mo ang taas na. Sigaw ni Mia na tuwang-tuwang nakatingin sa saranggola. Napilitang lumingon si Aya, pilit na ibinalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang galing niyo, sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap na bumabalik sa anino sa di kalayuan. Nawala na ito. Ngunit alam niyang hindi iyon isang imahinasyon. Naramdaman niya ang presensya nito. Naramdaman niya ang panganib. Uwi na tayo. Bigla niyang sabi ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Pero ngayon lang tayo nagsimula. Reklamo ni Zoe. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling ni Aya. Kailangan ko lang magpahinga. Napansin ni Ricardo ang biglaang pagbabago sa kilos ni Aya. Ang kislap sa mga mata nito ay napalitan ng takot. Tumango siya. Sige, tama si Aya. Marami pang araw. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Aya. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ang mga bata na nakaramdam sa tensyon ay nanahimik na rin. Ang sumunod na mga araw ay isang impyerno para kay Aya. Bawat anino sa gabi, bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapadala ng takot sa kanyang puso. Sinubukan niyang maging normal sa harap ng mga bata, ngunit ang kanyang mga ngiti ay pilit at ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin. Isang gabi habang nag-aayos siya sa kusina, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Hello, kamusta ka na, Aya? Ang boses. Ang malambing ngunit makamandag na boses na yon. Nanigas si Aya, ang baso na hawak niya ay halos mahulog. Marco, nakita kita sa parke. Mukhang masaya ka na. May bago ka ng pamilya, di ba? Ang yaman pa. Paano mo ako nahanap? Nanginginig niyang tanong. Ang pag-ibig, mahal ko, ay laging nakakahanap ng paraan. Sabi nito, namimiss na kita. Tigilan mo na ako. Pakiusap ni Aya. Bakit naman magsisimula pa lang tayo ulit? At ibinaba niya ang tawag. Kinabukasan, isang delivery boy ang dumating sa mansyon. May dala itong isang malaking bouquet ng mga pulang rosas. Inabot ito ng katulong kay Aya. May isang maliit na card na nakasabit dito para sa pag-ibig na hindi kumukupas. Bago pa man niya maitago ito, pumasok si Ricardo sa sala. Nakita niya ang mga bulaklak at ang takot sa mukha ni Aya. Kanino galing yan? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat.
Hindi sumagot si Aya. Kinuha ni Ricardo ang card, binasa ito at tumingin kay Aya. Sino siya, Aya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Doon na bumigay ang lahat. Napaupo si Aya sa sopa at humagulgol. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang mga pasa, ang mga sigaw, ang pagbabantaang gabi na tumakas siya na dala lang ang iilang damit at ang basag niyang puso. Habang nakikinig si Ricardo, ang kanyang muka ay unti-unting nagbago. Hindi ito awa o galit. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Ang kanyang panga ay tumigas. Ito ang mukha ng isang lalaking handang pumatay para protektahan ang sa kanya. Nang matapos si Aya, lumuhod si Ricardo sa haraharapan niya. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Aya at hinawakan ito ng mahigpit. Tumingin ka sa akin, sabi niya. Itinaas ni Aya ang kanyang luhaang mga mata. Hindi ka na niya sasaktan pa, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang panunumpa. Habang nabubuhay ako, hinding-hindi na niya mahahawakan kahit isang hibla ng buhok mo. Pangako ko yan. Ngunit hindi alam ni Ricardo na si Marco ay may iba pang plano. Hindi niya kailangang hawakan si Aya para saktan ito. Kinabukasan hapon, oras ng uwian ng mga bata. Gaya ng dati, naghihintay si Aya sa labas ng pribadong eskwelahan. Nakita na niya ang tatlo na papalabas masayang nagkukwentuhan. Ngunit bago pa sila makalapit, isang lalaki ang humarang sa kanilang daan. Matangkad, gwapo at nakangiti ng kaakit-akit. Si Marco. Aya, mahal, sabi niya sapat na para marinig ng mga bata at ng ibang magulang na naroon. Sa wakas nagkita rin tayo. Nag-alala ako sa'yo. Nanigas si Aya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Napatingin sina Lia, Zoe at Mia mula kay Marco patungo kay Aya, puno ng pagkalito. Sino po siya, Yaya Aya? Tanong ni Lia. Bago pa man makasagot si Aya, lumapit si Marco at sinubukang hawakan ng kanyang braso. Huwag kang mag-alala, mga bata. Ako ang isang matalik na kaibigan ng yaya ninyo. Nandito ako para isama siya pabalik sa akin. Huwag, sigaw ni Aya, umatras. Ang eksena ay nagsimulang kumuha ng atensyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang itim na kotse ang biglang humarurot at huminto nang biglaan sa kanilang harapan. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Bumaba si Ricardo de la Merced. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang dalawang baga. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya at tumayo sa pagitan ni Marco at ni Aya na parang isang pader na gawa sa bato. Ang kanyang katawan ay isang kalasag na pinoprotektahan ang 4 na taong nasa likuran niya. Lumayo ka sa kanila, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng isang tahimik na kapangyarihan na yumanig sa hangin. Ngumisi si Marco. At sino ka para utusan ako? Mr. de la Merced ang amo niya. Hindi po. Sagot ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ako ang lalaking magtatanggol sa pamilya ko. Ang dalawang lalaki ay nagkatitigan. Ang dating kasintahan at ang tagapagtanggol. Ang anino ng kahapon laban sa pangako ng bukas. At sa gitna, isang babae at 3 bata ang naghihintay kung aling pader ang mas matibay. Ang tensyon sa labas ng eskwelahan ay halos nahihipo. Ang mga ngiti ni Marco ay naglaho na palitan ng isang mapanuring tingin. Nakikita niya ngayon kung sino ang kanyang kalaban, hindi lang isang mayamang amo, kundi isang lalaking handang makipaglaban. Pamilya, ulit ni Marco na may pang-uuyam. Kailan pa naging pamilya ang isang katulong? Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, marahan niyang itinuro ang kanyang mga anak na nakatayo sa likuran ni Aya. Mga anak, pumasok na kayo sa kotse. Nag-aalangan man sumunod ang 3. Nang makapasok na sila, muling hinarap ni Ricardo si Marco.
Sa isang senyas ng kanyang mata, dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong, ang mga security personnel niya, ang tahimik na lumapit at tumayo sa magkabilang gilid ni Marco. Hindi sila marahas ngunit ang kanilang presensya ay isang malinaw na mensahe. May dalawa kang pagpipilian. Sabi ni Ricardo, ang boses ay kalmado at kontrolado. Una, aalis ka ngayon ng tahimik at hindi ka na kailanman magpapakita pa sa kahit sinong miyembro ng pamilya ko. O ikalawa, tatawag ako ng pulis at hahayaan kitang ipaliwanag sa kanila kung bakit mo ginugulo ang mga menor de edad kong anak at ang kanilang legal na tagapag-alaga. Nanliit ang mga mata ni Marco. Alam niyang talo siya sa labang ito. Sa isang huling masamang tingin kay Aya, tumalikod siya at naglakad palayo nilamon ng mga anino ng papalubog na araw. Pag-uwi sa mansyon ng katahimikan sa loob ng kotse ay nabasag. Sino ang lalaking yon, Papa? Tanong ni Zoe, ang kanyang boses ay puno ng galit. Bakit niya ginugulo si Yaya Aya? Dinala ni Ricardo ang lahat sa kanyang opisina. Sa unang pagkakataon, umupo silang 5 sa isang bilog. Walang mesa sa pagitan nila. Walang pader. Ang lalaking yon, nagsimula si Ricardo, ay parte ng nakaraan ni Aya. Isang nakaraang hindi na natin hahayaang bumalik. Ipinaliwanag niya sa paraang mauunawaan ng mga bata nang hindi nagbibigay ng mga marahas na detalye na si Marco ay isang taong nanakit kay Aya noon at tungkulin nilang lahat na protektahan siya ngayon, at doon ipinakita ng mga bata ang kanilang pagbabago. Si Zoe, gamit ang kanyang laptop, ay tahimik na nag-research. Pagkalipas ng isang oras, ipinakita niya sa kanyang ama ang isang screen na puno ng impormasyon, mga utang ni Marco sa iba't ibang tao, mga reklamo sa social media tungkol sa kanyang mga panloloko. Hindi lang siya masama, Papa. Isa siyang kriminal. Si Leah, ang laging nag-aalala sa mga patakaran, ay lumapit kay Aya. Huwag kang mag-alala, Yaya Aya. Sabi niya, hinawakan ng kamay nito. Sinabi ni Papa na poprotektahan niya tayo. At kapag may sinabi si Papa, ginagawa niya. Ang kanyang pananampalataya sa ama ay buo na. At si Mia, hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa kanyang silid at bumalik na may dalang isang bagong guhit. Ipinakita niya ito sa lahat. Isang malaking pader na bato matibay at hindi magigiba. Sa likod ng pader may 5 taong magkakahawak kamay na nakaangiti.